pag-asa ay kalakasan na po sa atin. Kaya batiin nga po natin ang ating mga katabi. Ayan. You are a blessing. Amen. Pag makita lang po namin kayo sa pag-Sunday, masaya na po kami. Amen. At lagi po tayong magmasaya dahil lang po natin, meron po tayong natamo mula sa Diyos. No? Tayo po ay napalaya na. Ang sarap po ng pakiramdam ng napalaya na dati ay nakabilanggo, na dati ay alipin, pero ngayon ay malaya na. Amen. Malaya na tayo. Malaya na tayo dahil alam po natin ngayon dahil napatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Tayo po ay nilinis na ng dugo ng ating Panginoong Yesus at wala na tayong kahatulan sa harapan ng Diyos dahil tayo po ay kanyang mga anak. Amen. Ang sarap po na magpuri. Malaya tayong makapagpuri ngayon dahil alam po natin tayo ay anak ng Diyos. Amen. Kaya sa umagang ito, let us shout tagumpay sa buhay natin. Amen. Patuloy nating iparada ang tagumpay na ipinagaloob ng Diyos sa buhay natin. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Ang Diyos natin ay buhay na patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah, Lord. Yes. Hallelujah. Ipahayag mo, kapatid, kung ano ang ginawa ng Diyos na kabutihan sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagpapuri, pag-awit sa Kanya. Hallelujah, Lord. I know you rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Yes, we believe. My shame is taken away. My pain is still in His name. I believe. I believe. I raise the banner. Oh, cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. Praise you, God. No. Hallelujah. Praise you, Lord. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe, O Lord, sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin, O Diyos. My shame is taken away. My pain is still in His name. I believe. I believe. Let us raise our banner. I raise the banner. With my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift the burden. I rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. My Redeemer lives. Yes, Lord. My Redeemer lives. Patuloy kang kumikilos sa buhay namin. My Redeemer lives. 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 You lift the burden.
Yes, Lord. Yes, sasabay kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Maritim Males, Maritim Males, Maritim Males, Maritim Males, Maritim Males, Maritim Males. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, we give praise. Thank you, Lord God. Amen. Never before have I felt so alive. Never before have I thought I can fly. Never before have I ever been so free. Being with you, I now begin to see. Come on, that's the presence. Presence overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Come on. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, Lord. Never before, never before have I felt so alive. Never before have I thought I can cry. Never before, never before have I ever been so free. Yes, Lord. 'Cause being with you, I now begin to see. Your presence overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, Lord. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. We're jumping, shouting, dancing, singing, sing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, speeding, singing. There's freedom. Come on. We're jumping, shouting, dancing, speeding, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, speeding, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, speeding, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, speeding, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, speeding, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, Yes, Lord. dancing, speeding. Malaya tayo. I
because of you, I can sing. I am free. Hallelujah. Diyos, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Nung kami makasalanan pa, namatay ka na para sa amin. Salamat po, Diyos. Hindi pa kami gumawa ng mabuti, Panginoon. Mabuti ka na sa amin. Hallelujah. Patuloy po nating purihin, sambitin ang papuri sa Diyos. Hallelujah. Siya'y karapat-dapat. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Puro pasasalamat ang sambit ng aming mga labi, ng aming mga puso, Panginoon, sapagkat Ikaw ay Diyos na napakabuti. Hindi namin yun maitatatawa. Hallelujah. Kulang pa, Panginoon, ang mamumutawi sa aming mga bibig upang Ikaw ay sambahin. Subalit, hayaan mo nga po, Diyos, sa umagang ito, maparangalan ka namin sa pamamagitan ng aming mga buhay. Hallelujah! Salamat, O Diyos! Salamat, Panginoon, sa sutulang biyaya mo, Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord Jesus. Hallelujah! Amen. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Lord. Yes, Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng papat at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng pag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, habang walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabangalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat, Jesus. Salamat, Panginoon. Ang walang salang manunubos at umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag? Anong habag? Sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di ka. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
Kapatid, ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na umibig sa atin, sukdulan ng kanyang biyaya, kapatid. Hindi mo ito maihigitan, hindi ito maihigitan ng kahit anumang bagay sa mundong ito. Wala itong katumbas. Ang pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Siya noon, ngayon, at bukas. Ang Diyos na mayroon tayo ay ang Diyos na tunay na mapagmahal. Kaya nararapat lamang na sa umagang ito, itaas mo ang iyong tinig, sambahin siya, itaas mo ang iyong mga kamay, purihin mo siya, kaibigan, purihin mo siya, kapatid. Siya ay dakila, siya ay karapat-dapat ng mga papuri at pagsamba ng kanyang mga nilikha, ng kanyang iniligtas, ng kanyang mga anak. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We praise you and we glorify you, O God. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito, sa iyong mga salita na maiahasik sa puso ng bawat makikinig, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ito'y binhi. Ito ay tutubo, ito ay yayabong, Panginoon. At sa patuloy namin paglakad, Panginoon, sa pananampalataya, alam po namin, Panginoon, mararanasan ka namin at patuloy ka magpaparanas sa iyong mga anak. Ikaw, Panginoon, ay higit na, sapat, Panginoon, at higit pa sa aming mga buhay. Yes. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Ito po ang aming dalangin sa tanging matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha ay nagpupuri sa iyo, Diyos. Ang iyong likha ay luluwat at diin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwal at diin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sino pong nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa umagang ito? Palakpakan namin minsan pa ang Panginoon. Pag gising ko ng umaga, wow, ang sarap ng panahon, ng klima. At natanaw ako sa bukirin. Sabi ko, pati mga damo ay nagdiriwang. Pati mga halaman nagdiriwang dahil sa ulan. Kapatid ko sa Panginoon, hindi nagtatangi ang Diyos. Maging mabuti at masama, ang biyaya niya ay para sa lahat. Hindi madamot ang Diyos. Masama pa tayo, ang Panginoon, ang biyaya niya ay dumadaloy sa buhay natin. Kaya sa ating pagbibigay, ito'y tanda ng ating pasalamat sa kabutihan na binigay niya sa atin. Kaya sa ating pagbibigay, nai-enjoy po natin. Amen po ba? Tayo manalangin sa Panginoon. Pupurian da ka Ginoo at pasalamatan king kaorasan na ini. Ikay mami, pag-asa, mami, biyaya kay kami. At alam po namin, Panginoon, hindi ka tumitigil, Panginoon. Ang daloy na yung biyaya
ay walang puknat at walang humpay. Kaya, Panginoon Diyos, bilang aming pasalamat, Panginoon, ito po ang aming paghandog, tanda ng aming pag-ibig at pasalamat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Rescue my soul. His blood covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is soon in His name. I believe. I believe. Amen. Praise God. Meron po tayong mga newcomers for today. We have, nasan po yung ating kapatid, si Merlin Andor, taga Sapalibutan, invited by Jonathan, Brother Jonathan. Ayun. Welcome po sa CFSM. And then we have Annie Ramos, taga Sapang Maysak po siya. Asan po siya? Ayun! Welcome po sa CMSM. Then we have Princess. Asan po si Princess? Invited by? Wala siyang invited. Asan po si Princess? Ayun, kasama po siya. And then we have Ignacio Nenita. Asan po siya? Ayun. Okay, welcome po sa CFSM. Masaya po kami na nakasama po namin kayo sa umagang ito. Tayo pong lahat ay magbatian. Tayo pong lahat ay tumayo. Okay. Okay. My Redeemer lives. 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 Amen. Magkakaroon po muna tayo ng announcement bago yung pledge report. Announcement po natin, ito po yung ating CFSM Worship Team Fellowship that will be on, ito po yung music ministry. Yung ating mga musician and backups, lahat po invited. No? Sa June 12 to 13, Friday and Saturday, time 5 p.m. Okay, sa venue po nila ay sa Julius Resort, yan, sa Sapalibutan. Overnight po sila. And another is our CFSM Youth Ministry, Bloom in Faith. That will be on June 27, 3 o'clock p.m. at Arlind Resort. Okay, since ano po tayo ngayon? First Sunday of the month. Are we excited to hear our report? Amen. Tunay nga po excited po tayo dahil patuloy natin nakikita ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Agape report for June, no? Pero ang pumasok po for the month of May is ang laki, 498,850 pesos. Amen. So yung dating pledgers po natin, 92, nadagdagan po sila ng 3, kaya ang ating total pledgers are 95 na po. Amen. So yung dati nating na-receive is 878,600 pesos. And then, pumasok po na yung for the month of May na 498,850 pesos. So, we have a total amount received of
377,450 pesos. Amen. Tagumpay. So yung amount pledge po natin dati is 1,883,000 pesos. And then, meron pong nag-pledge na tatlo. Tatlo lang yung nag-pledge na karagdagan. Pero ang naragdag po ay 334,000. So, we have a total amount pledge of 2,217,000 pesos. Amazing po talaga si Lord. Amen. So nakikita po natin ang pagkilos ng Diyos. Amen. Na patuloy na tayo ay ginagamit niya, patuloy siyang umihipo. Amen. At kapag naman po tayo ay nagpagamit, it is an opportunity na maranasan natin ang kabutihan, ang kapangyarihan, katapatan ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, open pa rin po ang ating pledging. Marami pa po tayong mga forms sa likod. Yung mga gustong sumali pa po o yung gustong mag-renew pa po. Amen? Pwede po tayo, open pa po ang ating pledging. Mag-fill out lang po tayo ng form sa likod. Amen? Tagumpay! Amen? Marami po salamat. Praise the Lord. Amen. So tuwing maawit po ang ating mga, anong tawag po sa inyo? Sinaunang nilalang. Mga pioneers po natin. Okay? Naalala ko po yung mga spill nila noon. Do you love to the Lord? Do you love to Jesus? Pati yung awiting binihag ni Jesus, pinalaya ni Diablo. Parang baliktad no po. So, sa mga awitin pa lang po kanina talagang puspos na tayo at naramdaman po natin ang sukdulang biyaya ng ating Panginoon. Talagang ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabiyaya. At ngayong umaga ay lubos po nating ma-appreciate ang katotohanan yon sa buhay po natin. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa ating topic na Reigning in Life for 2026 theme at yung ating first quarter theme na Reigning in Freedom. At ang topic po natin ngayong umaga ay Living Free from Guilt and Shame. Sa mga naunang nag-preach na this first quarter, narinig na po natin itong sinabi nila, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Amen. Positionally, we are children of God. Tayo po'y mga anak ng Diyos, tayo po'y matuwid, tayo po'y banal. Tayo po ay pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan. Gaya po ng sinabi ng song leader natin kanina. Pero, narinig na rin po natin ito, dahil sa kakulangan ng karunungan, kaalaman, kapahayagan mula sa salita ng Diyos, experientially, hindi pa ito nagiging totoo sa ibang mga mananampalataya. At ang isang bagay pa, kapag sila'y nagkakasala, at ang nagkakasalang ibang mananampalataya, nabubuhay pa rin sila doon sa guilt and shame sa kanilang buhay. Ano po ba ang ibig sabihin ng guilt at shame? Ano po yung pagkakaiba nila? Ang guilt po ay nakatuon sa ginawa. Ang guilt o pagkakasala ay nakatuon sa ginawa. Parang ganito ang sinasabi ng isang taong nagkasala. Mali ako, ay may nagawa akong mali. Samantalang ang shame o ano sa Tagalog ang shame? Kahihiyan. Kahihiyan ay nakatuon sa pagkakilanlan o pagkatao. Para sinasabi niya, mali ako bilang tao. Amen?
So, sabi niya, ang guilt o pagkakasala at shame o kahihiyan ay parehong emosyon na maaring maranasan ng isang tao maging ng mga mananampalataya. At kapag dito siya nabuhay, ito ang maaring maging epekto. Sinabi ko po yung kapag dito siya nabuhay, maari kasing kapag nagkasala ka, hindi mo naman agad mararamdaman ang mga epektong ito eh. Pero kapag dito ka namuhay, dito ka nanatili at hindi mo ito napagtagumpayan sa pamamagitan ng katotohanan, ito po ang maaring maramdaman mo sa iyong buhay. Una, paglayo sa Diyos. Kapag hindi na-handle ng tama ang guilt at shame, ay nagdudulot ng pag-iwas sa presensya ng Diyos. Kaya kapag ang isang tao ng isang mananampalataya ay nabuhay doon sa kanyang nararamdamang guilt and shame, makikita natin, hindi na po pala natin siya makikita. Na umiiwas na sa kapatiran, umiiwas na sa pagsamba, umiiwas na sa panalangin. Dahil ang feeling niya, hindi na siya karapat-dapat sa Diyos. Hindi na siya karapat-dapat humarap sa Diyos. Ang halimbawa po natin dyan ay si Adan at Eva, di po ba? Nung sila ay magkasala, anong ginawa po nila? Sila ay nagtago sa presensya ng Diyos. Alam po natin, hindi naman lumalayo ang Diyos, amen? At hindi tumatalikod ang Diyos sa atin tuwing tayo nagkakasala. Feeling lang po natin. Feeling lang po natin na parang tinatalikuran tayo ng Diyos. Feeling lang natin na parang galit ang Diyos, pero ang totoo niyan, hindi tayo tinatalikuran ng Panginoon. Palagi siyang nandyan. Gaya kay Adan at Eva, nandyan ang Diyos. Hinanap sila, pero sila ang lumalayo sa Diyos. Bakit? Dahil sa naramdaman nilang guilt at shame sa kanilang buhay. Okay? Pangalawa, ano po ba ang magiging epekto nito kapag dito nabuhay ang isang Kristiyano na nagkamali o nagkasala? Pagkawala ng gana sa ministry o paglilingkod, nahihiya at pakiramdam ay hindi na karapat-dapat maglingkod. Kaya noon kami, iba na muna ang schedule mo. Hindi ako karapat-dapat ngayon sa Diyos. Parang marumi ako. Parang sisidlan ako na marumi. Parang daluyan ako ng Diyos na barado. Na kapag tumayo ako, parang hindi pa ako pagdadaluyan ng anointing ng Panginoon. Yun ang dati nating paniniwala. Kaya nga dati, di ba, nawawalan tayo ng gana sa paglilingkod. Ayaw na natin tumayo. Yun ang pakiramdam ng isang taong nabubuhay sa guilt and shame. Kapag doon siya nabuhay, yun po ang magiging epekto nito. Pangatlo, pagkawala ng kapayapaan at kagalakan. Ang puso ay nagiging mabigat, puno ng takot at nawawalan ng confidence sa Diyos. Amen? Alam naman po natin ang tinanggap natin ng Panginoon bilang tagapagligtas, kaalinsabay nito ay nanahan na ang Banal na Espiritu sa atin. Amen? At nang nanahan ng Banal na Espiritu, ipinagkaloob na rin po niya ang mga bunga ng Espiritu. Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, self-control, and faith. Nasa atin na yung bunga ng Espiritu. Pero kapag ikaw ay nabuhay sa guilt and shame, feeling mo, inaalis ng Diyos yung kapayapaan mo. Ang feeling mo, nawawala ang kapayapaan mo. Feeling mo lang yon. Pero ang totoo, walang binabawing love si Lord sa'yo. Walang binabawing joy si Lord sa'yo. Within your spirit, you have joy, you have love, you have peace. Pakiramdam mo lang kasi nakatuon ka sa iyong sarili, nakatuon ka sa iyong pagkakasala, nakatuon ka sa iyong pagkakamali, hindi maliwanag sa iyo ang kapahayagan ng salita ng Diyos, kaya feeling mo, naaalis o nawawala ang kagalakan na bigay ng Banal na Espiritu sa iyo. Pero ang totoo ay hindi. Amen. Pagkakadena sa nakaraan. Hindi makausad ng isang tao dahil palaging binabalikan ng kasalanan. Kung sanang hindi ko ginawa to, kung sanang hindi ko sinabi ito, sana sinabi ko ito o kaya naman sana hindi ko sinabi ito. So, ang isang taong nabubuhay doon sa guilt and shame, pilit niyang binabalikan ng nakaraan. Hindi siya makapag-move on, hindi siya makausad. Kasi parang tinatali siya, tinatanakila siya ng dati niyang napagkakamali, dati niyang pagkakasala. Hindi siya makawala, hindi siya nagiging malaya. Yun ang pakiramdam
ng isang taong nabubuhay sa guilt and shame. Panglima, pagdududa sa kapatawaran ng Diyos. Iniisip niya na hindi na ako mapapatawad. Kahit sinasabi ng Biblia na pinatawad na siya ng Diyos. Magkakaroon ngayon ng pagdududa. Tunay nga ba akong pinatawad na ng Diyos? Bakit kasi kapag nabuhay ka sa guilt and shame, magkakaroon ka ng doubt sa puso mo kung tunay kang malinis, kung tunay kang karapat-dapat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi dapat mabuhay ang isang tao sa kanyang pakiramdam. Doon sa kanyang kalagayan, sa kanyang emosyon, doon sinasabi ng budhi natin at sinasabi ng ating konsensya. Sapagkat ang ating budhi, ang ating konsensya ay hindi mapapanaligan. Kailangan ito mahugasan ng dugo ng Panginoon. Kailangan po itong mahugasan ng salita ng Diyos. So kapag doon tayo nabuhay, mali din lang po tayo mga kapatid. Tayo po ay madadaya ng ating pakiramdam. Amen? Kaya wag po tayong mabuhay doon. Kundi saan po tayo mabuhay? Mabuhay po tayo sa katotohanan. Sa katotohanan na salig sa salita ng Diyos. Katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Doon po tayo mabubuhay. Amen? Yun po yung tayuan natin upang hindi manaig ang ating damdamin na feeling natin na hindi tayo karapat-dapat sa Diyos, feeling natin hindi na tayo karapat-dapat maglingkod, feeling natin na marumi tayo, hindi pa tayo pinatawad ng Panginoon. Feeling mo lang yon, pero ang totoo, ito yung mga katotohanan na dapat natin tandaan. At yung mga iilan ay nabanggit na po na kanina ni Pastora G sa kanyang spiel. Ito po yung tayuan natin upang sa ganon. Instead na ang manguna sa atin ang ating pakiramdam, na pwede tayong madaya aman lang, ang manguna sa atin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung ano ang katotohanan na siyang patuloy na magpapalaya sa atin. Ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? In Ephesians chapter 1, verse 7, sabi po niya, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Nang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Number 1 na dapat po nating tandaan, tinubos na tayo ng dugo ni Kristo. Amen? Kapag po tinubos, ibig sabihin, may ibinayad para ikaw ay matubos. Amen? At ano yung ibinayad para tayo matubos? Ang dugo ng ating Panginoon. Ang buhay ng ating Panginoon. Kaya ikaw ngayon ay natubos na, wala ka na sa kamay ng kaaway. Wala ka na doon sa pagkaalipin. Natubos ka na eh. Nandito ka na sa kawan ng Diyos. Nandito ka na sa pamilya ng Diyos. Kaya huwag mong isipin, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako malaya. Malaya ka, karapat-dapat ka, sapagkat tinubos ka na. Wala ka na doon sa pagkaalipin. Nandito ka na sa kawan ng Panginoon. At ang pinantubos sa iyo, kapatid, ay hindi basta-basta. Ang dugo ng Panginoon, ang buhay ng Panginoon. Kaya kapag titingnan po natin ang bawat isa, ang bawat sa atin ay mahalaga. Bakit? Ang katabi mo, tinubos yan ng pinakamahal na pantubos. At yan ang buhay at dugo ng ating Panginoon. Kaya bakit po natin titingnan na maliit ang ating sarili sa tuwing tayo nagkakamali o nagkakasala? Samantalang tayo pala ay tinubos na ng dugo ng buhay ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, hindi lang po tayo tinubos. Tayo rin ay nilinis na ng dugo ng ating Panginoon. Ito po ay malinaw na mababasa po natin sa Hebrews chapter 9, verse 14. Hebreo, kabanatang 9, talatang 14. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Bakit sinabi ang higit na ang nagagawa ng dugo ni Kristo? Kasi sa verse 13 po, binabanggit po doon yung mga dugo ng hayop, yung mga hayop na dapat ihandog para mabigyan ng paglilinis o kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. Pero sabi po na sumulat ng Hebreo, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Inialay niya ng Diyos ang kanyang sarili
bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen. Sabi ko nga, di ba kanina, hindi mapananaligan ang ating konsyensya at budhi o budhi. Kailangan itong maging malinis. Kailangan po itong mahugasan ng dugo ng ating Panginoon. At mahugasan po yan ng tubig. Ibig sabihin po ng salita ng Diyos. Kailangan na mabago ang ating kaisipan. Di ba yung topic natin noong nakaraan? Mabago ang ating pangunawa upang sa ganon, mahugasan ang ating budhi, mahugasan ng ating konsyensya. Hindi lang po tayo mga kapatid, tinubos, tayo rin ay nilinis ng dugo ng ating Panginoon. Kaya, paano ka pa mabubuhay doon sa pakiramdam na hindi ka malinis? Samantalang nilinis ka na ng dugo ng ating Panginoon. Amen? So, tinubos ka, lininis, at hindi lang yon, ikaw ay pinalaya ng ating Panginoon. Sabi ko nga po kanina, pinalaya ka mula sa pagkaalipin. Commercial. Gawa 13:38-39, sabi niya, maigsi lang po itong mensahe natin, kaya makinig po kayo mabuti. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moses. Naging malaya tayo, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Pinalaya tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? So tayo po ay tinubos, tayo po ay nilinis, tayo po ay pinalaya ng ating Panginoon. Amen? So, hindi ko na po masyadong emphasize. Ibig sabihin ng tinubos, nilinis, pinalaya, ang ibig sabihin po yan, lahat ng kasalanan po natin ay pinatawad na, mga kapatid. Ilan sa mga kasalanan po natin ang pinatawad? Ilan? Lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na. Mababasa po natin yan sa Colossians chapter 2, verse 13 to 14. Noong una, tinuring kayo mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya, ilan? Lahat ng kasalanan natin. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin natupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus, kaya hindi na tayo parurusahan. Sa verse 14, may nabasa po akong translation, sabi niya, lahat ng ating pagkakautang ay kasama ng ipinako doon sa krus, kaya wala na tayong pananagutan at hindi na tayo parurusahan. Imagine, may utang ka, tapos may nagbayad, hindi mo alam. Amen? Ano yung mararamdaman mo? Tuwang-tuwa ka siguro. Maglulundag ka sa tuwa kasi hindi ka na idedemanda, hindi ka na ikukulong sapagkat may nagbayad na ng utang mo. Sabi po ng talatang ito, ipinako na ang iyong pagkakautang doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya wala ka ng atraso. Ikaw ngayon ay bayad na. Settled na. Amen? Done deal na lahat. Settled na sa harapan ng Diyos. Amen? At sa verse 13, ito po yung gusto kong bigyan ng emphasis. Sa English, sabi niya, God made you alive. Colossians chapter 2, verse 13b, sabi niya, God made you alive with Christ. He forgave all our sins. So mag-grammar po tayo ng konti, no? Ano po ba yung forgave? Past, present, or future? Mga estudyante, past. Nakalipas na. Amen? Pinatawad na.
Pinatawad na ba tayo o patatawarin pa lang? Pinatawad na. Amen? At ang forgave ay nanggaling sa Greek word na charizomai. Charizomai. Ulitin po natin, charizomai. Charizomai. From the root word chariz, nang ibig sabihin ay grace or gift. So we have been forgiven on the basis of His grace. Tayo po'y napatawad at ang basihan ng kapatawaran natin, napatawad tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Hindi mo ito pinagtrabahuhan, hindi mo ito pinagpagalan. Wala kang effort na ginawa, kundi regalo ng Diyos sa atin ang kapatawaran. Amen? Tinanggap mo lang yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y libreng ibinigay sa iyo ng Diyos. We have been forgiven on the basis of grace. At alam niyo po ba ang isa kong natuklasan na ituturo ko rin po sa inyo? Ang Greek grammar pala, may mga tenses din yan. At ang forgave po o charizomai ay nasa aorist tense. Nang ibig sabihin ng aorist tense, once and for all. Once forgiven, always forgiven. Amen? Charizomai, once and for all. Once forgiven, always forgiven. Hindi ka lang minsan pinatawad. Amen? Lahat ng iyong kasalanan ay pinatawad na. Once and for all. Always forgiven. Amen? At ilan sa atin ilan kasalanan daw ang pinatawad natin? Ulitin natin. Ilan? Lahat. Kaya kapampangan, gana-gano. Lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na. Tingnan po ninyo, analyze po natin. Kapag po ang past sins lang natin ang pinatawad, dapat hindi all ang nakasulat dyan. Dapat some of our sins are forgiven. Kapag po ang past at present lang ang pinatawad, ibig sabihin nun, ang dapat nakasulat dyan, many of our sins are forgiven. Sa Tagalog, kapag po iniisip natin na ang pinatawad lamang sa mga kasalanan natin ay yung nakaraan, dapat po ang nakasulat dyan, ilan sa mga kasalanan natin ay pinatawad na. Kung iniisip natin yung nakaraan at kasalukuyan lang ang pinatawad ng Diyos, dapat sana ang nakasulat dyan, marami sa mga kasalanan natin ay pinatawad na. Pero mga kapatid, ang nakasulat ay all, lahat. Ibig sabihin, past, present, and future sins are all forgiven. And in what basis? On the basis of the grace of God. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, lahat ng iyong pagkakasala ay pinatawad na. Bibigyan ko po ito ng emphasis dahil dito po dapat tayo tatayo. Upang sa ganon, hindi manaig yung mapanlinlang mundamdamin na sinasabing, hindi ka karapat-dapat, marumi ka pa rin kasi nagkakamali ka. Hindi, your past, present, and future sins are all forgiven sa basihan po natin. Ang basihan po natin ay ang biyaya ng Diyos na natanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Siguro, ako po, nung napakinggan ko ito, may naglarong tanong sa aking kaisipan. Maaring ito rin ang nagiging katanungan mo ngayon sa iyong kaisipan. Hindi ko alam, pero isishare ko lang po yung naglarong katanungan sa akin nung mapakinggan ko ito. Ibig bang sabihin, dahil pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan, hindi na tayo nagkukumpisal ng ating mga kasalanan? Diba? Pinatawad na lahat ng iyong kasalanan. Ibig sabihin ba, hindi na tayo mangungumpisal sa ating mga nagagawang mga kasalanan? Okay, so tingnan po muna natin, bago po natin sagutin yan, tingnan po natin yung 1 John 1:9. If we confess, nandun yung salitang confess, He is faithful and just. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay, yun po yung sinasabi ng 1 John 1:9. But sadly, may mga naliligaw.
Bakit? Kasi may mga versions o mga translations mula sa iba't ibang salin ng Biblia na may idinadagdag o yung transliterated version ng Biblia from Greek to the English word, may idinadagdag sila kaya nag-iiba yung kahulugan ng verse o ng talata. Isang halimbawa po itong salin na ito. Sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. May naidagdag po ba? Sa salin na ito, may naidagdag. Ang naidagdag po ay yung salitang will. Kapag po idinagdag po natin ang salitang will doon, magbabago po ba yung kahulugan ng verse? Magbabago kasi hindi ka pa pinatawad, karizomai. Patatawarin ka pa lang. On the basis of what? Kailangan mo munang gawin to. Kailangan mo munang ikumpisal ang yung kasalanan. Kapag ikinumpisal mo, patatawarin ka ng Diyos. Pero ang pinag-aaralan po natin, di po ba? Tayo po ay pinatawad na ng Diyos sa ating mga pagkakasala. At hindi lamang yon mga kapatid. Kapag idinagdag mo ang will doon sa forgive, ibig sabihin, makakalikha ka ng sistema na kapag ginawa mo ito, patatawarin ka ng Diyos. At kapag inuulit-ulit mong gawin yan, ibig sabihin ito ay nagiging ritual na. At kapag ito ay naging ritual na, wala nang pagkakaiba doon sa ginagawa ng mga Hudyo para sila'y mapatawad, kailangan silang mag-alay ng mga hayop. Kailangan muna silang magsakripisyo ng hayop. Kaya ang tawag doon ay sacrificial system. Kaya sa atin, dati na ituro sa atin, Brother Jonar, bago ka matulog, mag 1 John 1:9 ka. Ha? Kasi bakit? Kapag hindi ka nag 1 John 1:9, ang turo sa amin noon, baka hindi ka na magising. Hindi ka ligtas kapag hindi ka nag 1 John 1:9. Baka sa pagtulog mo, dumating si Lord at hindi ka nag 1 John 1:9. Hindi ka makakasama. Hindi ka maliligtas. Yun dati nating tinatayuan. Tingnan po ninyo, no? Kapag nakalikha ka ng sistema para mapatawad, mga kapatid, lalakas ang loob ng isang tao na magkasala. Bakit? Gagawin lang niya yung sistema, gagawin niya muna to para patawarin siya ng Diyos. May isang kwento, sabi niya. May isang tao daw na nangumpisal ng kanyang kasalanan. Sabi niya, na mangungumpisal po ako ng aking kasalanan. Sabi niya, ano ang kasalanan mo? Sabi nung pinagkukumpisalan. Sabi niya, kumuha po ako ng lubid. Sabi niya, ikaw naman, lubid lang, kinukumpisal mo pa. Mayroon pong kalabaw sa dulo, sabi niya. Ganun ba? Sabi niya. Sabi ng pinangkukumpisalan. Manalangin kang ganito. Ganyan, ganyan. Manalangin kang ganyan, ganyan, sabi niya. Sige po, sabi nung nangungumpisal. Pwede ko po bang doblehin na? Sabi ng, bakit mo dodoblehin? Okay na yung sinabi ko. Kasi po, may babalikan pa po ako mamayang gabi, sabi niya. Tingnan po ninyo, kapag ikaw ay nakalikha ng ritual, nakalikha ng sistema para ikaw ay mapatawad, lalakas ang loob mo na magkasala. Pero sa atin mga kapatid, hindi sistema ang atin tinanggap. Hindi po tayo ang gumawa para tayo'y mapatawad. Ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan upang ikaw ay mapatawad. Ano po ang tawag doon? Sukdulang biyaya. Sukdulan ang biyaya ng Diyos. Hindi ikaw ang nagpagal. Hindi sistema ang ating tinatangkilik o ginagawa. Kundi ang Diyos, ang pinaniniwalaan natin, ang Diyos ang gumawa ng paraan para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Ngayon po, tingnan po natin yung transliterated version ng nagkamali ako sa pag-save. Naliligaw ako. Tingnan po natin yung transliterated version ng 1 John 1:9 according to King James Version. If we confess
from the Greek word homologeo, our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yung pong transliterated version ng 1 John 1:9, may will po ba? Walang will. At ang Greek word po na ginamit dun sa salitang confess ay homologeo. Amen? Ano po ang ibig sabihin ng homologeo? Ito po ay dalawang Gregong salita na pinagsama. Homo, ang ibig sabihin ng homo ay same. At ang logos naman, ang ibig sabihin ay word. Word. Kapag pinagsama, same word. O sa ibang meaning, to agree with, to say the same thing. Amen? Para maunawaan po natin na ang 1 John 1:9 ay patungkol dun sa gagawin mo ito para patawarin ka, kailangan maging consistent po ito sa daloy ng sinulat ni Apostol Juan. Amen? Tingnan po natin sa ibang sabi niya. Sinabi po ni Apostol Juan sa 1 John chapter 2, verse 12. Kasama po yon. Kasama po doon sa sinulat niya. Uusog lang po tayo ng konti para makita natin yung konteksto. I write unto you, little children, because your sins are forgiven. Parehong sumulat, tinitingnan lang po natin yung daloy ng gusto niyang sabihin sa 1 John chapter 2 verse 12. Ang gusto niyang sabihin, ang iyong kasalanan ay pinatawad na. Amen. Hindi pa lang patatawarin. Amen. Okay. So, sagutin na po natin ang tanong. Kung pinaniniwalaan mo na ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong pagkakasala, nangungumpisal ka pa rin ba sa iyong kasalanan? Ang sagot ay ganito. Kung ang kahulugan ng confess sa iyo ay yung kahulugan mo na turo ng reliyon, turo ng tradisyon, hindi ako sumasang-ayon. Pero kung ang kahulugan mo ng confess ay yung biblical meaning of confess na homologeo, yes, we must confess. But we confess not to be forgiven, but because we were forgiven. Kung pagsamahin natin yung charizomai, 1 John 2:12, that homologeo, tayo pa rin ay nagkukumpisal ng ating kasalanan, hindi para patawarin, kundi tayo'y pinatawad na ng Diyos. Amen? Yun po yung ating tinatayuan, mga kapatid. Okay. We confess not to be forgiven, but because our sins were already forgiven. Anong ginagawa natin? Pinasasalamatan na natin ng Diyos. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad mo na. Hindi ka nanlilimos ng kapatawaran sa Diyos. Hindi ka na nagmamakaawa sa Diyos para patawarin ka. Kundi pinasasalamatan mo na siya dahil ang lahat ng iyong kasalanan ay pinatawad na. Amen. Praise the Lord. May isang tanong pa po ako. Next. What should we do then when we commit sin? Ano ang gagawin natin ngayon? Kung gayon, ano ang gagawin natin bilang mananampalataya kapag tayo nagkakasala? Susundan lang natin yung homologeo. Number 1, agree with God that what you did is wrong. Ikaw ay sumang-ayon sa Diyos. Bakit? Kasi kung babasahin po natin 1 John, yung background po nito, may mga nagsasabing hindi na sila nagkakasala. May nagsasabing wala kaming kasalanan. So sabi ni Juan, if you confess, if you agree with God, homologeo, that you must agree with God that what you did is wrong. Huwag na po nating i-sugarcoat ang kasalanan. Amen? Ang biblical meaning ng kasalanan, huwag na po na kapag sinabi ng Biblia na kasalanan, ito'y kasalanan.
Ang itim po ay hindi gray. Ang gray po ay hindi itim. Ang lie po, ang pagsisinungaling, ay pagsisinungaling. Walang white lie, walang blue lie, walang red lie. It's a lie. Ito'y kasinungalingan. Huwag na natin pagaanin o sugarcoat ang kasalanan. Just agree with God that your sin, what you did is wrong. Bakit ang iba pinagagaan ang kasalanan? Sinusugarcoat nila ang kasalanan. Bakit? Para hindi masyadong mabigat. Para yung kanilang hindi masyadong maramdaman yung guilt at saka shame. Kaya pinagagaan yung kasalanan. Sinusugarcoat ang kasalanan. Pero alam niyo po ba, hindi yun ang solusyon para sa ganon tayo makalaya at makapamuhay from guilt and shame. Ang dapat nating tayuan at paniwalaan ay yung pangalawa. Pangalawa, una, agree with God that what you did is wrong. Pangalawa, thank God that all your sins have been forgiven. Amen? Sabi ko nga, huwag ka nang maglimos ng kapatawaran sa Diyos. Umpisahan mo ng pasalamatan ng Diyos. Panginoon, parang ganito, Panginoon, ako po'y nagsinungaling. Salamat at ang lahat ng kasalanan ko ay pinatawad mo na. Pati yung kasalanang ginawa ko kanina. Tingnan po ninyo, hindi tayo naglilimos ng kapatawaran. Ang ina-highlight po natin ay yung kapatawaran na ibinigay na ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. We just acknowledge, we just affirm, we just thank God ng lahat ng kasalanan natin ay pinatawad na. Amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Tagumpay, Pastor. Pangatlo, 1 John 1:9 ka ng 1 John 1:9. Hindi ka naman tumitigil. Kailangan, tumigil ka na. Pangatlo, stop it. Wala po akong pinariringgan dito, wala po akong kinokondemn. Kasi ang may sabi po dito ay si Pablo. Tingnan po natin. Sa susunod, sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 15, verse 34, come back to your senses as you ought and stop sinning. Sa King James sabi niya, sin not. At alam niyo po ba, ito ay active, ito po ay imperative. Anong ibig sabihin ng imperative? Ito po ay pautos. Ito ay pautos na sinasabi ni Pablo, stop sinning. Amen? Kumbaga, napasok ka doon sa one way, mag-U-turn ka na, huwag ka nang tumuloy. Kumbaga, kapag nadapa ka, tayo agad, bangon agad. Nadapa ka na, gumaganong ka pa, lumalangoy ka pa doon sa pagkakamali. Hindi, tayo na agad. Yung Kapampangan, balikwas na ka agad. Tumayo ka na agad. Huwag ka nang mabuhay doon. Stop it. May naalala po ako, pinag-uusapan po yung one way. Naalala ko habang ginagawa ko ito, nung kasal ni Fem at Janwell. Na-late po ako actually noon. Kasi wala pa po kami sasakyan noon. Nag-rent ako ng kotse na may driver. Nag-map siya, nag-Waze ata o Google Map. Pero naligaw pa rin kami. Tapos, sakto naman, nung pagtayo ko, ayun na, magmamarcha na. Kala ko, tatayo na si Pastor, siya na yung magkakasal eh. Kasi nalate ako. Tawag ng tawag si Madam Noy sa akin. Sabi po sa Google Map, nandito na po kami. Pero bakit hindi po namin kayo nakikita? Nasa kabilang bakod pala kami. Dapat pa kami umikot para makarating doon sa lugar. Okay. Pagkatapos ng kasal, may mga kasama pala kami na hindi na masyadong alam yung babalikan o uwian. Ang sabi ng isang ninong, hulaan ninyo kung sino. Sabi niya, follow me. Sige. Kilala mo, Pastor? Kilala mo. Sabi niya, follow me. So, sinundan namin siya. Ang dami namin, nakakotse. Nakapila, yan. Ay, nahulaan ninyo, gumanon ako eh. Sabi niya, follow me. Sinundan namin siya. Sa pagsunod namin, yung daan, instead na paaliwalas, pakipot. Pakipot, padilim. Ba, sabi ko,
Iba na yata to, padilim yung daan, pakipot yung daan. Baka naman may alam siyang shortcut, sabi ko. Kaya sabi ko sa driver, sige, sundan lang natin siya. Maya-maya, bumabalik siya. Sabi niya, mali, balik. Balik. Naligaw kami lahat. Low cut, hindi siya shortcut. Lalo kaming tumagal. Men, kung sanang doon sa punto na naisip ko, naliligaw kami, nag-U-turn na kami, hindi sana kami napalayo. Kapatid, yun po yung nakakatawa, pero yun ang gusto sabihin. Kapag ikaw ay napasok na sa U-turn, ay sa one way, kapag may nakita kang U-turn, pasok ka na doon, balik ka na agad. Minsan tayo, ako'y nagdadrive pa, siguro naman, doon sa dulo, may U-turn pa, kaya dediretso ka. Sa dulo, may pulis, nahuli ka. Gusto mo nang bumalik, hindi ka na pwedeng bumalik. Huli na ang lahat. Kasi yung unang U-turn na pinasukan mo, ay hindi mo pinasukan. Amen? Kaya ikaw ay nagtuloy-tuloy, anong nangyari? Nahuli ka ng pulis. Alam niyo mga kapatid, wala ng eternal o spiritual consequence ang sin. Pero may natural consequence pa rin ito. Kaya mga kapatid, balik agad, bawi agad kapag tayo nandoon sa puntong yon. Amen? Huwag na tayong mag-swimming pa doon sa iyong kalagayan. Ano po ang sabi ng Panginoon doon sa kanyang pinagaling? Jesus encounters the man he previously healed at the pool of Bethesda and warns him. Ano ang sinabi po ng Panginoon doon sa lalaki? See, you are well again. Stop sinning, sabi po niya sa lalaki. Stop sinning or something worse may happen to you. Si Lord ang nagsabi, tigil na, stop na. Kapag ba sinabi ni Lord na stop, kaya natin tumigil? Kaya. Yung iba sabi nila, Pastor, wagyu, hindi ko kayang huminto. Kaya mo. Paano? Malinaw po sa Titus, yung palagi natin kino-quote. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It, meaning the grace of God, teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Kaya ba natin tumigil? Kaya. How? By the grace of God. Kaya natin tumigil, kapatid. Dahil ang biyaya ng Diyos ay hindi nagpapalakas ng loob para ikaw ay lalong magkasala. Hindi po yan lisensya upang tayo ay mabuhay sa kasalanan at magpatuloy sa kasalanan. Manapa, ito po ay kalakasan. Ito po ay empowerment ng Diyos upang tayo makapamuhay ng may katuwiran at kabanalan. Bigyan po natin ng linaw yan sa Tagalog, sabi po niya, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito, ibig sabihin ng biyaya ng Diyos, ano daw ang ginagawa ng biyaya ng Diyos? Ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makumundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos. Amen? Hindi lisensya ang biyaya ng Diyos sa pagkakasala, kundi ito po ay kalakasan, nagtuturo sa atin upang tayo makapamuhay ng may katuwiran at kabanalan sa buhay. Lalo kang nagiging mabait kapag nauunawaan mo ang biyaya ng Panginoon. Sabi nga ni Brother Saul nung nakaraang Sunday, kailangan lang kapatid magbago ang ating kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kapag naging malinaw sa iyo at naihayag sa iyong puso ang mga katotohanan ng narinig mo ngayong umaga, hindi ka na mabubuhay sa iyong pakiramdam. Hindi ka na mabubuhay doon sa feeling mo, hindi ka karapat-dapat. Feeling mo ikaw ay marumi. Kundi ano ang mas malinaw sa iyo? Ano ang malakas na tinig na maririnig mo? Ang tinig ng Banal na Espiritu. Ano ang sinasabi ng Banal na Espiritu? The Spirit of God bears witness in our spirit that we are children of God. Yun ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin, anak kita.
At kapag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay matuwid, ikaw ay pinagpala, ikaw ay banal, ikaw ay karapat-dapat, ikaw ay pinatawad. Yun ang palagi mong maririnig. Yun ang magiging totoo sa'yo at doon ka mabubuhay. At kapag yun na ang naging totoo sa'yo, doon ka nabuhay, hindi na yung sinasabi ng konsensya mo na, "Uy, talatalakad ka pa mo, Ken. Nandin meglaram ka pa." Hindi na yon. Kundi alam mo, ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Kaya wala na, hindi ka na mabubuhay sa guilt and shame. Kundi sa katotohanan, anong katotohanan? Ikaw ay tinubos, ikaw ay nilinis, ikaw ay pinalaya, ikaw ay pinatawad na. Ilan sa mga kasalanan natin ang pinatawad na? Lahat ng ating mga kasalanan, past, present, and future sins, are already forgiven. Tayo po'y manalangin. Music team, please. Ihanda po natin ang ating mga puso sa komunyon. Pagsasaluhan po natin, alalahanin po natin ang kabutihan ng Diyos sa umagang ito. Thank you, Lord. Ang mga ushers po, sukdulan po ang biyaya ng Panginoon. Awitin po natin ang sukdulang biyaya habang po hinihintay po natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa inyong salita. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Tunay nga, Panginoon, your grace is amazing. Wala na po kaming masasabi pa. Sukdula ng iyong biyaya. Hindi malirip ng aming kaisipan. Hindi mo po namin lubusang maisip kung paano niyo nagawa. Pero ginawa po ninyo. Maaaring ang ilan ay hindi pa lubusang naunawaan ng mga bagay nito. Pero salamat, Banal Espiritu, nandyan ka para ituro sa amin ang lahat ng katotohanan. Ngayong umaga, Panginoon, alahanin po namin, O Diyos, ang ginawa ninyo din sa krus ng Kalbaryo, na sa pamamagitan ng inyong bugbog na katawan, sa pamamagitan ng inyong mga latay, ang aming mga karamdaman ay pinagaling na. Sa pamamagitan ng inyong dugo, kami natubos, kami nalinis, kami pinalaya at pinatawad na ang lahat ng aming mga kasalanan. Kaya salamat, Panginoon, alahanin po namin kayo ngayong umaga. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habag, at wagas mong magsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking daruhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Tumayo po tayong lahat. Itaas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon. Sabi po ni Apostol Pablo, ito ang turon ay ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing ipinagkanulo ang Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos,
hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain. Sabi doon sa 1 Corinthians 11:25, sa gayon din paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos ng maghapunan. Nasabi, ang kopang ito ang siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin kayo ng tinapay na ito at uinom ang kopa, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng ating Panginoon Hesus hanggang sa muli niyang pagbabalik. Kapag ko sa Panginoon, itas na ating kopang ito bilang alaala sa Panginoon na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at siya'y muling babalik para sa atin. Sabay-sabay natin itong inumin. Thank you, Lord God. We give you praise. Thank we you, give Jesus. glory. We glorify your name. Worship Him. Hallelujah. Oh, we bless you. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa subdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subdulang biyaya mo. Amen. Hallelujah. Palakpan natin po, no? Praise God. Salamat sa ating tapagsalita, doon sa kanyang pamilya, at lalo-lalo po sa kanya at sa ating balang araw siya magiging preacher, kanyang business niya. Okay? So, amen. Amen. We are living free. Amen. Tayo malaya. Dahil wala lang katulan. Ay ibig sabihin ng katulan, ay ibig sabihin ay tayo ay wala nang kahiyan at wala nang guilty feeling. Ay tagal yun kasi guilty feeling. Ibig sabihin yung katulan na inaatol ka na mali ka. Pangalawa, yung isang pong bagay na malalim pong pagkakaiba, nag-shame at saka gano'n, yung pong hindi ako karapat-dapat dahil nagkamali ako. Karagdag lang sa aking definisyon. Hindi ako karapat-dapat dahil nagkamali ako. So yung po yung shame. Tingnan natin ang Romans 3:2. Tayo tinuring ng Diyos na matuwid sa pagitan ng pananampalataya kay Jesus Kristo at walang kinikiligan ang Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Jesus Kristo ay tinuring siyang matuwid. Ito, isama po lang po yung nasabi nyo sa Francis. Ako sali kaya wala tayong kartulam, wala nang kahiyan, wala nang guilty feeling, yung paghato sa atin. Dahil po tayo'y matuwid na. Dahil kay Kristo, ang katuwiran natin, hindi yung ginagawa natin mabuti, ang katuwiran natin ay si Kristo. Siya ang katuwiran natin. Kaya, hindi tayo kailanman hatulan ng Diyos, hindi tayo hatulan ng sino ang tao. Dapat sana huwag tayong pahatol dahil tayo matuwid na sa harapan ng Diyos dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus. Amen? Kaya po, yun po yung malagang bagay. Ako saan po, kapag tinanggap natin patuloy, i-acknowledge patuloy, na tayo po'y matuwid na. What ang ating against us? If God is for us, who can be against us? Kung
sa atin, nasa atin na katuwiran, sino pwedeng laban sa atin? Wala nang pwedeng laban sa atin. Kaya tayo malaya na. Amen? Kaya tayo patuloy na ating pong kilalanin, bati sa ating mga buhay, kung sino tayo sa ating Panginoon. Dahil yun po yung matutulak sa atin para yung kabutihan, yung katuwiran, ang pagbago ng buhay, patuloy na mangyari sa ating buhay. Kapag patuloy natin kikilala kung sino tayo sa ating Panginoon. Hindi yung palabas, kundi paloob. Ang bagong pagkatao o isang ating katuloy na kilalanan sa ating mga buhay. At doon tayo di sanay. Kaya po mga kapatid, sama-sama ito, tulong-tulong. Tayo po yung ating patuloy na kilalanan sa magitan ng salita, kung sino tayo yun sa ating Panginoon. Ito ang ginawa niya sa ating mga buhay. At ito, kailangan ng maraming tao. Ito kailangan ng maraming tao. Acceptance. Alam niyo, maraming mga tao ngayong they feel rejected. Hindi lang feel, kundi napumumuhay sila. Sila po ay parang hindi ka tanggap. Hindi sila tanggap ng society, hindi sila tanggap ng pamilya, hindi sila tanggap ng mga magulang. So sana iniisip natin na kulang lahat. Kaya kailangan ito. So, at marami tayong demand. Kailangan maging perfecto magulang, kailangan maging perfecto ang kaibigan, maging perfecto ang financial, maging perfecto ang hanap buhay. So we feel rejected. We feel not worthy. So marami mga bagay na ginagawa natin para mapunan ito. Alam nyo, hindi po perfecto ang ating magulang. Hindi perfecto rin ang ating mga anak. No? Kaya, walang po perfect na trabaho. Walang perfect na kaibigan. Walang perfect na ating bakumpanya. Walang perfect na kapitbahay. Walang perfect na mga tao paligid natin. Walang perfect yan. Kaya po, tagabin natin kung sino tayo sa Panginoon. And then we will be accepted and everything will be perfect in our life. Lahat tayo magiging perfecto. Lahat tayo tanggap natin ang buhay. Kung di tayo nag-abroad, di tayo umalis dito, di ko sinasabing masama mag-abroad, maalis, nagpapasyal, hindi po masama yan. Pero kung kaya tayo ginagawa ito, para tayo makatanggap ng ligaya, makatanggap ng kasiyahan. Hindi po, kaya tayo ginagawa ang bagay nyo, dahil tayo masaya na. Dahil tayo po'y katanggap na, malinis na, at tayo malaya, kaya natin ginagawa ang mabay na. Trabaho tayo, nagmamahal sa asawa, hindi, kailangan kong gawin to, hindi po, kasi po, ikaw ay minahal, kaya ikaw ay tinanggap, dahil kayo wala ka ng katulad sa buhay, wala ka ng guilt, wala ka ng kayam, na kung saan ikaw ay katanggap sa harapan Diyos dahil kay Kristo, eh ikaw ay malaya na mamuhay, magmahal, malaya sa mga tao, malaya magmahal sa asawa, sa anak, na hindi kailangan sila mabuti, kailangan sila mabuti ang aking trabaho, mabuti ang aking pera. Hindi po, lahat pong yan ay magiging maayos kung maayos ka sa iyong buhay. Amen? Everything you will see is good. Everything you see perfect. Because you see in your heart, you see in yourself that is perfect. Kaya mo kapatid, mga bagay na hindi natin kaya, sabi nga sa verse, makakain natin dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil kay Kristo, na tayo ngayon ay anak ng Diyos, anak ng Diyos, at ang Diyos ay sumasad. Kaya kung ang Diyos ay sumasad, nasa iyo lahat. Nasa iyo. Ano po ang bagay na wala sa Diyos? Nasa Kanya lahat. Kaya po, ang Diyos ngayon, na kung saan dati wala sa tao, nasa templo, ngayon ay inisuwa sa atin. We are now the temple. So we have everything in Christ. Kaya I'm so amazed. I'm so amazed. Kanga talaga ang Diyos. Hindi sapat ang aking masalita. Hindi sapat ang aking buhay para masalamatan siya. Sa talagang dakila, asdulan ang kanyang biyaya sa ating buhay. Hindi ito karapat tao, pero bigyan niya ang lahat ng bagay sa buhay natin. Kaya kapatid, wala tayong higit,
pwede nating patagumpayan pwede patagumpayan ang kalungkutan, pwede patagumpayan ang depression, pwede patagumpayan ang anumang nag-isa, parang ikaw lang mabuhay, parang ikaw lang sisikap na para maging mayaman, para maging magaling. No, nasa iyo ang Diyos. Kasama mo siya. Kasama mo siya. Hindi lang mo siya kasama, kundi sumasayo ang Diyos. Sumasayo siya. Kaya, tunay po, ito kailangan ng tao, mag-Christian, mga unbeliever, kailangan nila ito. Dahil maraming ginagawa para lamang siya ay mabubuhay malaya sa hatol, malaya sa kayan, malaya sa na parang nararamdaman niya, di siya karapat-dapat. No, you are worthy. You are accepted in the sight of God, in our Lord Jesus Christ, because of God, because of Jesus Christ. Amen? You are accepted in your life. Kaya patuloy natin kilalanin. Araw-araw, ating sabihin na, I am righteous, I am holy, I am forgiven, I am blessed, I am prosperous, I am righteous. Amen? At ako ay malakas, matuwid, ako ay puno ng pag-ibig, puno ng kagalakan, puno ng kapayapaan. Amen? Ano man ang bagay na nararamdaman natin, nararasan sa buhay na masama, palitan natin ang kapayapaan, nasa atin, yung ating paniwala, ayun ang ating deklara, ating kinaklali sa ating buhay, tunay na. Ito ang patuloy na may pambuhay sa ating mga buhay. At tunay nga po, ito ang patuloy na may-express sa ating mga buhay sa araw-araw. At tunay nga po, ito rin ang magdadala sa atin para tayo po'y mabuhay na matuwid at banal sa harapan ng Diyos. Dahil po sa ating Panginoon Yesus Cristo, dahil sa biyaya ng Panginoon sa ating mabuhay. Amen? Kaya palakpan natin Panginoon. Amen? Kaya sabihin natin ang bawat sa 1, 2, 3, tagumpay! 1, 2, 3, tagumpay! Yes, Lord. Thank you, Lord. Amen. That was awesome. Tunay nga po, tagumpay po kami, Panginoon. Dahil sa inyo, hindi sa amin sarili, kundi tagumpay kami dahil sa inyo. Tagumpay kami sa lahat ng bagay. Di pa lang kami nagtatagumpay, kundi nagtagumpay ka na. Ikaw na nagtagumpay sa mundo. Kaya, Panginoon, kilala namin ang tagumpay niyo. Hindi kami magtatagumpay, kundi ginawa mo na lahat ng bagay. Kaya hindi na kami magtatrabaho para magtagumpay, kundi ang tagumpay ay kilala namin. Dahil ikaw na gumawa sa amin. Ikaw na, Panginoon, gumawa para kami magtutubid. Ikaw na gumawa para kami mapatawad. Ikaw na gumawa para kami mawalis. Ikaw na gumawa para kami mapayama. Ikaw na gumawa para kami magkaroon kagalakan. Ikaw na gumawa para kami bahalin mo. O Lord, salamat. Lahat ay ginagawa. Ang kailangan namin ay patuloy kilala manampalataya sa magitan ng salita mo. Sa magitan ng salita mo, tunay nga po, ang panampalataya dumating. Kaya Lord, ang faith, hindi po patungkol sa amin, ang faith patungkol sa inyo. Yan po ang faith, Panginoon. Lord, salamat po sa mga ito. Salamat po, Panginoon, sa iyo biyaya. Salamat sa iyo tapos sa kami pamilya. Salamat po salamat po, Panginoon, sa aming kapatid na narito sa umaga ito. We give praise and glory in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. And we all say, Amen, Amen.